mga kasaliksik. Noong umagang iyon ng Abril ng 21 taon, nagising ang daigdig sa isang hindi inaasahang balita. Nagkaroon ng direktang sagupaan sa himpapawid sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Naitala ang banggaan ng isang US EP-3E Ares surveillance aircraft at isang Chinese J-8YI interceptor jet malapit sa Hainan Island na nagdulot ng tensyon sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ngunit, ito nga ba ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasagupa ang Amerika at China sa ere? O may mga nauna ng insidente na tila ba binaliwala at hindi nabigyang pansin? Sa kasaysayan, ang relasyong militar sa pagitan ng Amerika at China ay hindi kailanman naging simple. Bagamat madalas na itinatampok ng balita ang mga engkwentrong nagaganap sa karagatan, lalo na sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Maging sa ere ay matagal nang nagkakaroon ng mga masiselang tagpo. Noong dekada 90, naitala ang mga ulat na may mga halos sagupaan na rin sa ere sa rehiyon ng South China Sea. Ang mga eroplanong pandigma ng parehong bansa. Bagamat hindi pa noon kasing teknolohikal at modernong mga makina ng kasalukuyan, ay tila nagiging mga palaso ng diplomasya na kumakawala sa kontrol. Subalit, hindi gaanong nabigyang pansin ng media ang mga engkwentrong ito. Marahil dahil sa takot na mas lalong mag-init ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagsapit ng mga huling bahagi ng dekada 2010, naging mas madalas ang mga close encounter sa pagitan ng kanilang warplanes. Sa international airspace malapit sa Taiwan, madalas na nag-uunahang ipakita ng bawat panig ang kanilang air superiority. Ang mga US warplane tulad ng F-22 Raptor ay kadalasang nagbibigay daan upang ipakita ang kahandaan ng Amerika sa pagtugon sa anumang posibleng banta. Hindi naman nagpapahuli ang China sa pagpapakita ng kanilang J-11 at J-16 fighters. Ang bawat tagpo sa himpapawid ay tila simbolo ng mas malalim na geopolitical na laban na mas mahirap maunawaan kung wala ang konteksto ng kasaysayan. Noong 2014, isang insidente ang muling nagbigay liwanag sa patuloy na tensyon sa himpapawid. Habang nagsasagawa ng reconnaissance mission ng isang US P-8 Poseidon aircraft sa South China Sea, biglang dumaan ang isang Chinese fighter jet sa napakalapit na distansya. Sa gitna ng tensyon na iyon, naitala sa mga ulat na halos magdikit ang dalawang eroplanong pandigma. Ang ganitong uri ng close encounter ay hindi lamang usapin ng lakas ng loob ng mga piloto, kundi pati na rin ng politika at kapangyarihan. Isipin na lamang ang posibleng mangyari kung nagkataong may kahit konting pagkakamali o miscommunication. Hindi malayong humantong ito sa isang trahedya na maaaring mag-udyok ng mas malawak na labanan. Ang ganitong mga sagupaan ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa airspace o pagsasagawa ng surveillance missions. Ang bawat paglipad at bawat engkwentro ay tila patunay na ang Amerika at China ay nasa gitna ng isang tahimik na labanan para sa dominasyon sa himpapawid. Kahit na walang direktang komprontasyon na nagiging daan sa digmaan, ang mga close encounter na ito ay nagiging senyales na patuloy na nag-aabang ang bawat panig ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang kakayahan at dedikasyon sa kanilang pambansang seguridad. Marahil ay walang malinaw na tala ng malalaking sagupaan, ngunit hindi nangangahulugan na hindi ito mahalaga. Ang paulit-ulit na mga close encounter na madalas ay hindi iniuulat o hindi nabibigyan ng masusing atensyon ay nagdadagdag ng tensyon at nagpapaalala sa buong mundo na ang dalawang bansang ito ay handang ipaglaban ang kanilang mga interes kahit sa himpapawid. Sa mga oras na ito, nagiging mahalaga ang pag-unawa sa kasaysayan ng mga sagupaan sa ere, sapagkat sa bawat pagkakataong nagkakasalubong ang mga eroplanong pandigma ng Amerika at China, nararamdaman ng buong mundo ang mabigat na hangin ng kompetisyon at geopolitical na ambisyon. Sa tuwing may lumalabas na balita tungkol sa mga bagong teknolohiya ng China, mga makabagong stealth fighter, mga advanced missile system, o cutting-edge radar technologies, laging kasunod ang katanungan, gaano nga ba kabisa ang mga ito sa tunay na labanan? Sa gitna ng mga papuri at propaganda na inilalathala ng Beijing, may mga bulong at hinala. Bakit tila bihirang mabanggit ang mga insidenteng nagpapakita ng kanilang mga pagkabigo? Sa panahong puno ng tensyon sa Indo-Pacific, tila mas pinipili ng China
na ilihim ang mga pagkakamali ng kanilang mga makabagong sasakyang panghimpapawid. Sa larangan ng stealth technology, ang J-20 fighter jet ng China ay madalas itinatampok bilang simbolo ng kanilang abanteng kakayahan. Subalit, may mga ulat na nagsasabing ilang beses nang natalo ang J-20 sa mga air-to-air encounters laban sa F-22 Raptor ng Amerika. Ang F-22 na itinuturing na isa sa pinakamahusay na stealth fighter sa mundo ay sinasabing nagawa ng lampasan ng J-20 sa ilang simulated engagements. Kung ito man ay totoo, ito'y tiyak na hindi magandang balita para sa Beijing. Subalit, imbes na tanggapin ang resulta at magsagawa ng bukas na pagsusuri sa kanilang mga kakulangan, may mga haka-hakang mas pinili ng China na ilihim ang mga ito. Ayon sa ilang eksperto, mahalaga sa Beijing na mapanatili ang imahe ng kanilang mga military assets bilang maaasahan at mahuhusay, lalo na't bahagi ito ng kanilang estratehiya upang makakuha ng respeto at impluensya sa rehiyon. Sa aspeto ng media coverage, kapansin-pansin ang kawalan ng detalyadong mga ulat hinggil sa anumang operational failures ng mga Chinese fighter jets, habang ang ibang bansa tulad ng Amerika ay may tradisyon ng transparency pagdating sa pagsusuri ng mga air accident at military mishap. Tila masikip ang kontrol ng Beijing sa impormasyon. Sa halip na magbigay ng detalyado at maaasahang impormasyon, madalas ay puro positibong ulat lamang ang lumalabas, na para bang lahat ng misyon ay nagtatapos sa tagumpay. Dahil dito, hindi maiwasang magtanong ang maraming analyst, ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga saradong pintuan ng Chinese Air Force? Isa pang dahilan na lumulutang ay ang usaping domestic at international audience. Para sa domestic audience, ang bawat pagkabigo ng militar ay maaaring makabawas sa kumpiyansa ng kanilang sariling mamamayan sa kakayahan ng gobyerno. Sa international na antas, ang pag-amin sa mga operational failures ay maaaring magdulot ng pagkasira ng reputasyon. Kung ang China ay magpapahayag ng mga insidente ng pagbagsak ng kanilang mga makabagong eroplano, ito'y magdudulot ng pagdududa sa kalidad ng kanilang mga produkto at sa kanilang kakayahan bilang isang umuusbong na superpower. Kaya naman, tila mas pinipili nilang manahimik na lamang at iwasang talakayin ang mga pagkukulang sa harap ng madla. Sa likod ng mga haka-haka at teorya, mahalagang tandaan na ang bawat bansa, maging gaano man kalaki ang ambisyon, ay nakararanas ng mga operational failures. Subalit, ang paglimita ng impormasyon at ang pagtatago ng mga ganitong pagkakamali ay may kasamang presyo. Sa bawat insidente na hindi inaamin, tumataas ang posibilidad ng maling impormasyon at haka-haka. Kapag nawala ang tiwala ng international community sa transparency ng isang bansa, mas nagiging mahirap para sa kanila na magtatag ng kredibilidad, lalo na kung may lumabas na mas maraming ulat mula sa ibang mga mapagkukunan. Ang pagtatago ng impormasyon ay hindi lamang usapin ng pride o imahe. Ito'y nagiging usapin ng tiwala at paniniwala. Hindi rin dapat kalimutan ang papel ng propaganda sa ganitong mga sitwasyon. Para sa China, ang pagpapakita ng tagumpay sa bawat misyon ay tila bahagi ng kanilang mas malaking estratehiya upang ipakita na sila'y nasa unahan na ng teknolohiyang militar. Sa halip na ilantad ang anumang operational failures, mas pinipili nilang maglabas ng mga video at imahe ng matagumpay na test flights, precision strikes, at formation flying. Ang layunin nito ay malinaw: palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon at pataasin ang kanilang standing sa harap ng mga karatig bansa at kalaban. Ngunit, habang patuloy ang paglabas ng mga tagumpay na ito, patuloy ding umiiral ang mga tanong. Saan napupunta ang ulat ng mga eroplano na di umano'y bumagsak? Bakit tila walang detalyado at malawakang investigasyon ang naiulat? At ano ang implikasyon ng ganitong paraan ng paghawak sa mga operational issues? Sa pagdaan ng panahon, ang hindi pag-amin sa mga pagkabigo ay maaaring maging hadlang din sa mismong progreso ng kanilang teknolohiya. Kung walang bukas na pagsusuri at pagsusuri sa mga operational failures, magiging mas mahirap para sa anumang bansa na matuto mula sa kanilang pagkakamali at magpatuloy sa pagpapabuti. Ang ganitong uri ng kontrol sa impormasyon ay tila proteksyon lamang sa pansariling interes, ngunit sa kalaunan, ito'y nagiging hadlang sa tunay na inobasyon. Sa isang panahon na ang teknolohiya at transparency ay pangunahing batayan ng kredibilidad, ang pagsasara ng impormasyon ay maaaring magdulot ng higit pang problema kaysa solusyon.
Ang mga bulong at haka-haka hinggil sa mga itinatagong pagkabigo ay patuloy na magbibigay daan sa mas malalim na tanong. Hanggang kailan maitatawid ng China ang ganitong paraan ng pagtutok sa kanilang imahe? At sa panahon na mas bukas na ang komunikasyon at mas mabilis na kumalat ang impormasyon, mapapanatili ba nila ang kanilang posisyon sa gitna ng mga pagdududa at tanong mula sa kanilang sariling mamamayan at sa internasyonal na komunidad? Sa pagtatapos, ang pagtatago ng katotohanan ay tila isang espada na may dalawang talim, isang hakbang na maaaring pansamantalang magpalakas ng kanilang imahe. Ngunit sa bandang huli, maaaring magdulot ng mas malalim na sugat sa kanilang kredibilidad. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nananatiling palaisipan para sa maraming Pilipino. Hanggang saan kayang ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas mula sa lumalaking presensya ng China sa karagatan? Ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng dalawang bansa noong ika-50 dekada ng nakaraang siglo ay tila nagbibigay ng kasiguruhan. Ngunit sa likod ng mga kasunduang ito, may mga katanungang nananatiling bukas. Ano ang eksaktong kakayahan ng Amerika upang sagutin ang anumang banta mula sa China? At hanggang saan ang kanilang kayang gawin upang protektahan ang soberanya ng Pilipinas? Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, malinaw na ipinangako ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa teritoryo o militar nito. Sa kasaysayan, ang ganitong kasunduan ay nagsilbing mahalagang salalayan ng depensang pambansa ng Pilipinas. Gayunpaman, habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, mas nagiging komplikado ang pagpapatupad nito. Ang pangunahing tanong ay hindi lamang kung susuporta ang Amerika, kundi kung gaano kabilis at kung anong antas ng tulong ang kanilang maaaring ibigay. Isa sa mga konkretong hakbang na ginagawa ng Amerika ay ang regular na pagsasagawa ng military exercises sa Pilipinas, tulad ng Balikatan. Ang Balikatan ay naging taunang ehersisyo kung saan tinutulungan ng Amerika ang Pilipinas na palakasin ang kanilang interoperability o ang kakayahang magtulungan ng kanilang mga puwersa sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng ganitong mga ehersisyo, napapabuti ang mga taktika, komunikasyon at kahandaan ng dalawang militar upang harapin ang anumang posibleng agresyon. Ang mga ganitong pagsasanay ay hindi lamang simbolo ng pagkakaibigan, kundi isang malinaw na mensahe rin sa sinumang bansa na nagtangkang kwestiyonin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito. Bukod pa rito, nagde-deploy ang Amerika ng mga naval vessels at surveillance aircraft sa rehiyon upang masigurong malaya ang pagdaan ng mga barko sa mga daanang pandagat na pinag-aagawan. Ang presensya ng mga naval assets ng Amerika ay nagsisilbing deterrent sa anumang marahas na hakbang mula sa China. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng advanced surveillance at reconnaissance capabilities, natutulungan ng Amerika ang Pilipinas na matukoy ang anumang kilos na maaaring magdulot ng banta sa kanilang teritoryo. Bagamat hindi tuwirang pagsugod o pag-areglo ang mga hakbang na ito, ang presensya ng mga barkong pandigma at eroplanong pang-espiya ng Amerika ay naglalabas ng pahayag. Hindi papayagan ng Amerika ang anumang puwersa na basta-basta lamang aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Pinapabuti rin ng Amerika ang defense capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng military aid at advanced equipment. Ang pagdating ng mga radar systems, patrol vessels, at iba pang makabagong teknolohiya ay nagkakaloob sa Pilipinas ng mas mabisang kakayahan sa pagmonitor at pagsugpo sa anumang banta. Ang ganitong uri ng tulong ay hindi lamang nagbibigay daan upang masigurong handa ang Pilipinas sa anumang agresyon, kundi nagbibigay rin ng kumpiyansa sa bansa na may kakampi silang maasahan. Ang pagbibigay ng advanced equipment ay nagiging simbolo ng pagtitiwala ng Amerika sa kakayahan ng Pilipinas na makiisa sa isang mas malawak na koalisyon ng depensa. Bukod pa sa mga tradisyonal na military aid, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay isang mahalagang kasunduan na nagbibigay daan para sa pagtatayo ng mga pasilidad ng Amerika sa mga base militar ng Pilipinas. Sa ilalim ng EDCA, maaaring magtayo ang Amerika ng mga pasilidad na magsisilbing base ng suporta sa oras ng krisis.
Ang ganitong estratehiya ay nagbibigay ng higit na flexibility sa dalawang bansa upang mabilis na tumugon sa anumang banta. Bagamat ito'y hindi nangangahulugan na permanente ang presensya ng Amerika, ang pagkakaroon ng mga pasilidad sa Pilipinas ay nagbibigay ng dagdag na seguridad sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Sa lahat ng mga hakbang na ito, maliwanag ang mensahe. Handang tumulong ang Amerika sa pagprotekta sa Pilipinas mula sa China. Gayunpaman, ang tanong kung gaano kalalim ang tulong na ito ay nananatiling bukas. Sa kabila ng mga kasunduan, ehersisyo at pagbibigay ng kagamitan, may mga hamon na kailangang harapin. Ang isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagtitiyak na ang Mutual Defense Treaty ay naiaayon sa mga makabagong realidad ng geopolitika. Ang mga insidente sa West Philippine Sea ay hindi palaging pumapasok sa tradisyonal na definisyon ng armadong pag-atake. Kung gayon, paano ipatutupad ang kasunduan kung ang banta ay nasa anyo ng paramilitary operations o economic coercion sa halip na direktang agresyon? Gayon din, kailangang suriin kung paano tinutugunan ng Pilipinas ang sarili nitong depensa sa gitna ng tulong ng Amerika. Ang presensya ng Amerikanong puwersa ay dapat magsilbing tulong, hindi kapalit, sa pagbuo ng sariling kakayahan ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, masisigurong hindi lamang nakaasa ang Pilipinas sa dayuhang suporta, kundi may sapat na kakayahan ito upang ipagtanggol ang sarili sakaling kailanganin. Sa huli, ang proteksyon ng Amerika sa Pilipinas ay isang masalimuot na balanse ng diplomasya, estratehiya at teknolohiya. Habang patuloy na nagpapakita ng suporta ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang kasunduan at kooperasyon, kailangang maging malinaw na ang responsibilidad sa depensa ng Pilipinas ay hindi lamang nakasalalay sa isa pang bansa. Sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea, ang bawat hakbang ng Amerika ay nagiging mahalagang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang tiyakin ang seguridad at kalayaan ng mga bansa sa rehiyon. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa ere at karagatan, lumilitaw ang isang mas malalim na katanungan. Ano nga ba ang kahihinatnan kung patuloy na mag-uumpugan ang mga interes ng China at Amerika sa bawat close encounter sa Himpapawid, sa bawat freedom of navigation operation sa South China Sea at sa bawat naval build-up ng China? Tila palapit ng palapit ang posibilidad ng mas malawak na komprontasyon. Ngunit kailan ito magaganap? At ano ang magiging implikasyon nito hindi lamang sa dalawang bansang direktang sangkot, kundi pati na rin sa rehiyon at sa pandaigdigang kaayusan? Isa sa mga pinakamalinaw na panganib ng patuloy na tensyon ay ang posibilidad ng unintentional conflict. Sa dami ng mga military patrols, reconnaissance flights at naval operations, tumataas ang tsansa ng aksidenteng banggaan o hindi sinasadyang sagupaan. Ang isang maliit na insidente sa ere, tulad ng pagbangga ng dalawang fighter jets o maling interpretasyon ng kilos ng kalaban, ay maaring magdulot ng malawakang gulo. Kapag nangyari ito, ang mga lider ng bawat bansa ay posibleng makaramdam ng pressure na magpakita ng lakas na maaaring magtulak sa tuluyang military escalation. Sa ganitong senaryo, maaaring gamitin ng China ang mga insidente bilang dahilan upang magdagdag pa ng mga military assets sa South China Sea. Kung mapapansin na madalas silang makabangga ng ibang bansa, lalo na ang Amerika, maaari nilang ipahayag na kailangan nila ng mas maraming base militar, mas malalakas na radar systems, at mas advanced na armas upang mapanatili ang kanilang seguridad. Sa ganitong paraan, mas lalo pang mag-iinit ang tensyon dahil ang bawat hakbang na magpapalakas sa presensya ng China ay maaaring tingnan ng ibang bansa bilang panibagong banta. Ang domino effect nito ay maaaring magpalala sa kompetisyon sa armas sa rehiyon, kung saan hindi lamang China at Amerika ang magpapatagisan, kundi pati na rin ang mga karatig bansa na naghahangad ng kanilang sariling depensa laban sa posibleng agresyon. Bilang tugon, maaaring magsagawa ang Amerika ng mas madalas na freedom of navigation operations sa mga daanang dagat na pinag-aagawan. Ang mga ganitong operasyon ay dinisenyo upang ipakita ang suporta sa international law, lalo na't mariing itinanggi ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Sa bawat freedom of navigation operation, ipinapakita ng Amerika
na hindi nila papayagan ang unilateral claims ng China sa halos buong South China Sea. Ngunit ang ganitong hakbang ay may kaakibat ding panganib. Sa tuwing pumapasok ang mga barko ng Amerika sa mga rehiyong pinanghahawakan ng China, tumataas ang tensyon at ang posibilidad ng direktang sagupaan. Ang bawat kilos ng Amerika ay maaaring tingnan ng Beijing bilang isang hamon. At sa bawat tugon ng China, mas lalong nagiging malabo ang linya ng kapayapaan. Gayunpaman, hindi rin maitatanggi na ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magbunsod ng mas masinsinang diplomatic engagements. Sa kabila ng matitinding tensyon, maaaring maudyok ang mga bansa na maghanap ng mas tiyak at konkretong paraan upang maibsan ang alitan. Ang mga pulong sa mataas na antas, ang pagsali sa mga multilateral forums tulad ng ASEAN, at ang pagbuo ng mga kasunduan para sa Code of Conduct sa South China Sea ay ilan lamang sa mga posibleng hakbang upang maiwasan ang tuluyang military escalation. Sa halip na magpatuloy sa kompetisyon sa armas, maaaring mas magbigay pansin ang mga bansa sa diplomasya upang matiyak na hindi mauuwi sa digmaan ang anumang pagkakaiba. Kung hindi maagapan ng tensyon, isa pang posibleng kahihinatnan ay ang economic sanctions at diplomatic isolation ng China. Kung magpapatuloy ang kanilang aggressive tactics, ang kanilang posisyon bilang pangunahing ekonomiya sa rehiyon at bilang mahalagang trade partner ng maraming bansa ay maaaring mabawasan. Ang mga bansang kasapi sa international community, lalo na ang mga kasosyo ng Amerika, ay maaaring magpatupad ng mga hakbang upang parusahan ng China sa kanilang paglabag sa pandaigdigang batas. Ang ganitong sanctions ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng China at magbunsod ng mas malawak na pressure mula sa loob ng bansa upang baguhin ang kanilang mga polisiya. Bukod dito, ang diplomatic isolation ay magpapahirap sa Beijing na ipatupad ang kanilang mga layunin dahil ang kanilang mga dating kaalyado ay maaaring lumayo sa kanila bilang tugon sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Sa pagtatapos, malinaw na ang patuloy na tensyon sa ere at karagatan ay may malalim at malawakang implikasyon. Ang bawat kilos ng China at Amerika ay nagdadala ng posibilidad ng mas malalang sagupaan. Ngunit nagdadala rin ito ng pagkakataon para sa mas seryosong pag-uusap at diplomasya. Ang hinaharap ay nakasalalay sa kung paano pipiliin ng bawat panig na tugunan ang mga isyong ito. Kung hahayaan nilang lumala ang tensyon o kung magsisikap silang humanap ng mas mapayapang resolusyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mundo ay patuloy na nagmamasid, naghihintay at umaasa na ang kanilang mga lider ay gagawa ng tamang desisyon bago mahuli ang lahat.